Shocking to, matindi to, nilantad na, Medialdea, sumabog na sa galit, Benisto ang sabwatan, binunyag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. Syempre, suportahan natin yan, Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! May transcript na. Inakusahan po ni dating Executive Secretary at tumatayong isa sa mga tumayong abogado ni Pangulong Duterte sa pre-trial na ang ICC at ang pamahalaan ni Bongbong Marcos ay nagsabwatan upang kidnapin si Pangulong Duterte mula rito sa paliparan ng Pilipinas. Ayon, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arratiles. Ayan, syempre supportahan natin yan si Sir Badong. Ipagpatuloy natin. Punta ng the Netherlands, no? Okay, very shocking po yan kasi naririnig ng buong mundo yung mga akusasyon na to. Ayan, no? Syempre, kalat na yung ganyang ekspekulasyon na parang kinidnap ang ating dating Pangulong PRRD, no? Kasi sinasabi nga ng ilan na parang ganun talaga yung nangyari, no? Kasi hindi talaga dinaan muna dito eh. Hindi muna dinaan sa proseso dito sa atin sa Pilipinas. Ang nangyari kasi minadali. Talagang nagmamadali sila na matangay si PRRD. So kapag ganung nagmamadali ka, 'di ba? Alam naman natin yung mga kidnapper, 'di ba? Nagmamadaling kunin yung ano niyan. Nagmamadaling kunin yung subject nila. Tapos madali nila para maitakas nila ng basta-basta, ng mabilisan. Parang ganun lang din yung nangyari kay PRRD. Kaya nahahalin tulad doon sa sinasabing kidnap. No, hindi rin naman natin masisisi yung mga tao na nagsasalita noon. No? Kasi nga hindi nyo dinaan sa tamang proseso dito sa Pilipinas muna si PRRD. 'Di ba? Pilipino 'yan eh. 'Di ba? Ika nga ni Senator Bato. 'Di ba? Protect the Filipino, serve the Filipino, protect, serve and protect the Filipino. Filipino people. 'Di ba? Nasaan na yung protect the Filipino people? Wala. Hindi nangyari yung protect. Kasi Pilipino si PRRD. 'Di ba? Doon na lang natin tignan yung pagiging Pilipino ni PRRD. Huwag na natin tignan yung dati siyang presidente muna. Huwag natin tignan yun. Sana yung pagiging Pilipino na lang ni PRRD. 'Di ba? Kaya nga gustong-gusto nyo natanggalin tayo sa jurisdiksyon ng ICC dahil ayaw nyo silang makialam dahil banyaga sila. Labas sila sa mga problema natin. 'Di ba? Labas sila sa problema ng bansa. 'Di ba? Kung may problema tayo dito sa Pilipinas, tayo ang magreresolba dahil may sarili naman tayong korte na magbibigay ng hustisya sa sino mang dapat mabigyan. Kaso nga lang hindi eh. Parang mas inasahan pa yung korte sa ibang bansa. Mas nakipagtulungan pa sa ibang bansa sa mga banyaga. Para namang sinabi nyo sa sarili nyong napakalakas naman ni PRRD at kailangan pa ng presensya ng ibang bansa para makuha siya. 'Di ba? Kailangan pa ng tulong nila. Kaya nga sinasabi ko kahapon, no? Sinasabi ko kahapon, anong klase ang hustisya natin dito? Mantakin nyo, sa sarili nating hustisya dito, hindi nyo pinagkakatiwalaan? Kasi parang ang pinapalabas nyo, wala kayong tiwala sa hustisya dito. Kasi kung talagang may kasalanan si PRRD, 'di ba? Lalabas at lalabas ang totoo. So parang iniinsulto nyo yung hustisya sa atin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi nyo binibigyan ng respeto. 'Di ba? Dapat sila yung nagdidesisyon yan eh. Kasi dito sa Pilipinas nangyari yung mga binibintang kay PRRD. Nilantad po ni Medialdea, walang takot. Pinagsabihan niya yung mga puting hurado, yung hayop na may kaso na si Kan. May kaso po yan. Mang Kanor po yan. Mang Kanor. Direkta na po
inakusahan. Akala ng gobyerno natin at ikinuwento po ni Medialdea na inakusahan niya, no? Direkta po inakusahan niya ang gobyerno ni Marcos na nilabag po talaga, wala pong sinabi niya po, ito po ang pahayag ni Medialdea sa pagkakahuli po, pagkakadakip. Okay. Sabi ni Medialdea, my client, ito muna, sabi ni Medialdea, to us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. Naintindihan po ng mga lawyers. Ang tawag nila extrajudicial rendition. Oo, yan. Talagang, syempre, hindi naman natin mapipigilan kung ano yung masasabi ni Medialdea. Diba? Syempre, nandiyadyaan yung hinanakit sa nangyari. Dahil alam naman natin, talagang kasama ni PRRD si Medialdea. Diba? Talagang sarap bigyan ng palakpakan si Medialdea. Diba? Talagang hindi niya iniwan si PRRD hanggang dulo. Kasama niya pa rin sa dahig. Kasama rin siya sa dating Pangulo. No? Alam nyo, sa tutuusin, no? Sa sobrang ganito, sa sobrang nangyayari ngayon, no, nakikita natin yung mga tao talagang nagkakaisa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. So dito natin nakikita na maraming sumusuporta kay PRRD. 'Di ba? Hindi natutulog ang mga tao. 'Di ba? Pero maganda na rin yung hindi dinadaan sa dahas. 'Di ba? Kasi pangit naman 'yon. Parang binigyan natin ng pagkakataon yung mga 'yon, no? Na gumawa ng martial law. Yung ginagawa nyo, tama 'yan. Mas maganda na iparating nyo ang hinaing nyo. 'Di ba? Kasi parang iniinis nila, parang ang nangyayari, iniinis nila kayo eh. 'Di ba? Iniinis nila tayong lahat. Para baka mamaya mapikon yang mga 'yan, gumawa ng gulo. So makakapag-declare tayo. Sa atin opinion lang, no? Pero syempre, kung wala kayong balak na ganon, maganda. 'Di ba? Rumirespeto pa rin kayo sa demokrasya ng ating bansa. 'Di ba? Dumirespeto pa rin kayo. Dito kasi, 'di ba? Parang nakakainis lang yung mga nagiging komento ng iba eh. No, syempre, yung komento ng mga pro Marcos, 'di ba, mga ganyan. Sinasabi nila, okay lang na nangyari kay Duterte 'yan. 'Di ba? Deserve niya 'yan, ganyan. Alam nyo sinasabi ko, kung talagang may kasalanan si PRRD, hindi natin kailangan ng tulong ng taga-ibang bansa. Pwede siya dito litisin sa Pilipinas. Ang nagiging tanong dito, bakit kailangan natin ang ICC at bakit kailangan pa si PRRD litisin sa ibang bansa at hindi dito? 'Di ba? May hustisya tayo eh. 'Di ba? Sinasabi ko, uulitin ko, kung merong kasalanan si PRRD, bakit hindi nyo dito papanagutin si PRRD sa Pilipinas? Sa Pilipinas. 'Di ba? Ang lumalabas dito, parang ang gusto nyong mangyari ay mawala talaga si PRRD sa eksena. Parang parang yung mga bayani nung unang panahon. 'Di ba? Kung hindi sila bitayin, pinapatapon sila sa ibang bansa. Parang ganun yung nangyari, di ba? Pinapatapon sila sa ibang bansa. Ganun yung nangyari. Parang pinatapon nyo si PRRD sa ibang bansa. Pinalabas nyo si PRRD sa ibang bansa. Di ba? Tapos gustong-gusto nyo, ayos lang yan na makipag-ugnayan ulit tayo sa ICC. So ang ibig sabihin nito, di ba? Kapag natapos ang termino ng presidente ngayon, at kapag nagkaroon din siya ng butas, di ba? Na pwedeng makita sa kanya, na pwedeng ireklamo din siya sa ICC, pwede din siyang dakpe ng ICC at pwede din siyang ikulong ng ICC. Di ba? Ganun ba yon? Pwede rin ba yon? Di ba? Kasi kay PRRD nagawa eh. Nagawa. So ang ibig sabihin, hindi lang kay PRRD, posibleng mangyari yung ganun. Posibleng mangyari yon sa mga presidente na matatapos ang termino. 'Di ba?
Sige, kayo, kung gusto nyo makipag-ugnayan sa ICC, bahala kayo. 'Di ba? Ako sinasabi ko lang na pwede palang mangyari yun. Yung nangyari kay PRRD, pwedeng mangyari sa presidente ngayon kapag natapos ang termino niya. 'Di ba? Sa atin pong mga non-lawyers, this is simply called kidnapping. Oo. So kinidnap po si Pangulong Duterte. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship. And this was all in nature of political score settling. Ito po ay pamumulitika para makabawi sa politika. No? Yung ginawa po kay Pangulong Duterte. Pero baliktad ang kinahinatnan. Alam nyo sa nangyayaring to, no? Nagkakaroon ng credits dito yung mga tunay nyong kalaban. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga tunay nyong kalaban. Yan yung mga ano di ba? Alam nyo na yun, mga katunay kung sino-sino. Kita nyo tahimik lang sila. Baka nanonood lang yan, popcorn lang sa gedli. Diba? Kaya nga iniisip ng iba, pag mga nakakausap natin, nangyari sa mga Duterte yan. Kapag natapos ang mga Duterte, baka mamaya mangyari naman sa mga Marcos yan. Diba? So, edi wala nang magiging kalaban yung yung mga nakatahimik ngayon, yung mga nanonood lang sa inyo. Diba? Ngayon po, umaangal ang mga senador ni Marcos na apektado sila. Nakikiusap pa na wag daw tignan na pro Duterte o pro Marcos yung nagaganap kay Tatay Digong. Anong ibig nyo sabihin? I-ignore namin? Hindi pwedeng mangyari yun. Doon sa mga senador ng alyansa, kung hinihiling nyo man yan, na wag tignan kung pro Duterte o pro Marcos, malabong mangyari ngayon yan. No? Hindi na ganun yan. Talagang kung pro Duterte ka, kung pro Marcos ka, pro Marcos. Nahati na yan. Nahati na. Dahil sa nangyari ngayon. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko rin na ang ganda naman ng tiyempo ng ginawa, no? Na ginawa ni BBM. Ang ganda. 'Di ba? Ganda ng tiyempo niya eh. Mismong election pa kung kailan meron siyang ini-endorso ng mga senador niya. 'Di ba? Syempre baka mamaya iniisip nila o iniisip niya na malakas naman tong mga senador ko eh. Sa survey laging nangunguna, laging pasok. Ako, sasabihin ko sa inyo, hindi po ako naniniwala sa survey. Ang survey pwede niyo pong gawin 'yan. Pwede pang ang bayaran 'yan eh. Pwede kayong gumawa niyan. Mas naniniwala ako kapag dumating na po yung tunay na eleksyon. May i-remind lang po ako sa inyo Noon dati, 'di ba sa Vice President, si Jejo Marbinay, 'di ba? Hindi yan nakakapasok sa number 1 sa Vice President sa mga survey. Alam ko natatandaan ko ganun. Correct me if I'm wrong mga katunay, pero ganun yung natatandaan ko eh. Hindi siya nakakapasok. 'Di ba? Pangatlo siya, pang-apat, ganto sa pagiging Vice President. Pero nagulat tayo. Naging number 1 si Jejo Marbinay sa pagiging Vice President at siya ang nanalong Vice President. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala sa survey. Marami pang mga politiko na bumabagsak sa survey dahil kung sino-sino lang naman ang kinakausap diyan. 'Di ba? Kung sino yung kakampi mo, kung sino yung ganito mo, 'di ba? Minsan pwede mo pang may bumoboto halimbawa sa mga Duterte, pwede mong hindi i-report sa survey 'yan. 'Di ba? Mas naniniwala ako kapag nandiyan na yung tunay na eleksyon. Doon lumalabas ang totoo. 'Di ba? Ang mga tao hindi naman yan 100% sa survey lahat eh. Iilang tao lang ang mga kinakausap diyan. Iilang tao lang ang hinihinga ng opinion diyan. Kaya wag din kayong magpapakampante na number 1 o may nakakapasok sa inyo sa survey na hindi kayo nalalaglag sa survey. 'Di ba? Wag kayong magpakampante. Patuloy naming iboboto si Soto, si Lacson, si Binay, si Villar, Cayetano. Lahat yung mga yan, si Tolentino, si Pacquiao, si Lito Lapid, si Ramon Revilla. Iboboto pa rin namin. Ignore daw natin eh. Ang sinasabi ng mga senador ni Marcos, total uto-uto naman kayo, no? Total kayo po ay uto-uto. Huwag nyo nang isipin
na pro Marcos at pro Duterte ang laban ni Pangulong Duterte. Uto-uto naman kayo mga Duterte, di ba? Katulad kayo ni Inday Sara na uto ni Marcos. Katulad kayo ng mga Duterte supporters katulad ni Badong na nauto ni Marcos. Katulad ni BT na nauto rin. Pero sa nangyari ngayon, sa nangyari pala kay VP Sara, ang mga Pilipino gising na. Talagang malalaman na lang natin ang resulta niyan ngayong darating na eleksyon. 'Di ba? Maaaring ganyan-ganyan lang yung mga tao ngayon. No? Ganyan-ganyan lang ang ginagawa. Pero ang pinakamasakit na magiging balik niyan pagdating ng eleksyon. Yun ang pinakamatinding balik. 'Di ba? Doon nyo mararamdaman talaga kung ano talaga ang sigaw ng taong bayan. Kapag hindi nakapasok ang mga senador nyo, ibig sabihin yan, ang mga taong bayan talagang wala ng tiwala sa inyo. Talagang ang simpatsya ng mga tao talaga ay talagang naging 100% na sa mga Duterte. Once na manalo ang mga senador ng mga Duterte. Kasi sinira niyo yung pagkakataon ngayon eh. 'Di ba? Kasi kung ikaw kumakandidato ka o may nire-represent kang mga kandidato mo, hindi ka dapat gumawa ng isang hakbang na alam mong ikasisira ninyong lahat. Kailangan gumawa ka ng hakbang kung saan mas mapapalapit sa iyo ang mga tao. Kung saan mas bibilib sa iyo ang mga tao. Kung ganito ang nangyari, sa tingin nyo ba na ang mga tao ay nasasaktan sa nangyari, nalulungkot sa nangyari, nagagalit sa nangyari? Matatanggap pa ba nila yung salita na sana walang mga pro Duterte, wala nang pro Marcos dito? Bumoto na lang kayo kung sinong hindi ganun ang mangyayari dun. Lalong-lalo na merong banta kay VP Sara na impeachment. 'Di ba? Siyempre, sino ang magdedesisyon niyan? Ang Senado. 'Di ba? Nangyari na kay Tatay Digong. Hindi na dapat mangyari to kay VP Sara. Kaya mas lalong mag-iingat ang mga tao ngayon. Yun yung pagkakamali na ginawa ninyo. Di ba uto-uto kayo? Yan po ang gustong sabihin sa atin ng mga senador ni Marcos. Kung kayo po ay uto-uto, iboto nyo sila. Pero tapos na po yan eh. Tapos na po yung pang-uuto ninyong lahat. Hindi na kami magpapabudol. Anong gusto ninyo? Manatili ganito? Wala tayo. Wala lahat. 20 pesos na bigas. Uto-uto talaga itong mga to. Naniwala naman. Kahit nga ako, naniwala ako sa 20 pesos dati. Di ba? Pero ngayon talagang ano na lang yan. Isang kwento na lang yan, 20 pesos na yan. Ano gold? Uto-uto talaga. Naniwala naman. Gold. Tingin sa atin ng mga to, utuin eh. Eto lang muna bibigay ko. Pag nanalo ko, mas triple ang tatanggapin nyo. Mga uto-uto. Yan ang gusto nyong tingin nila sa atin? Ha? Papayag pa rin kayo? Na hanggang ngayon sasabihin nila na ito hindi usapin ng mga Duterte at mga Marcos? Utot nyo. Tapos na kami riyan. Okay. Sabi ni Medaldea, ang nangyari, hindi lang po kidnapping ni Marcos. Ang nangyari, dagpa ni Medaldea. Bilib na bilib ako rito, kaya pala executive secretary to ni Pangulong Duterte. Kahit ako bilib na bilib ako kay Medaldea eh. Diba? Pero mas bumilib ako sa kanya, talagang hindi niya iniwanan si PRRD kahit na anong mangyari. Diba? Kahit anong mangyari. Talagang nandudoon, hindi lang dahil siguro na executive secretary o abogado o ano, dahil parang sa pagkakaibigan. Pero alam nyo ba mga katunay, nung kinukuha si PRRD, di ba, ni Torre, di ba nakita natin yung mga pulis, yung bodyguard ni PRRD, yung laging umaalalay din sa kanya. Nakakabilib din yung bodyguard ni PRRD na yun. Talagang lumalaban, talagang ginagawa niya lahat para hindi siya mawala sa tabi ni PRRD, pero talagang hinihila siya. 'Di ba? Ang dami talagang gustong promotekta sa kanya. Ngayon pa lang nakikita natin napakaraming gustong promotekta kay PRRD. Hindi nyo ba nakikita 'yon? Hindi ba kayo natatakot sa mga nangyayari? 'Di ba sinasabi nyo nga naaapektuhan kayo? Yung kandidatura nyo naaapektuhan sa talagang maaapektuhan po 'yan.
Hindi pa pwedeng hindi. Senador po ang tinatakbuhan nyo. No, senador. Buong mundo ang boboto sa inyo. Buong mundo. Buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Siguro sa Luzon, baka makakuha kayo. Paano yung Mindanao tsaka Visayas? Lalo na yung Mindanao. Diba? Malaking lugar yung Mindanao. Diba? Malaki yan. Sigurado ba kayo sa Mindanao na 100% ang mga tao sa inyo? Or 50% o 70% ay sa inyo? Nakikita naman natin ang Mindanao. Halos grabe ang pagsuporta kay Tatay Digong. Ang simpatsya nila, sa tingin nyo ba, mapupunta sa inyo? Hindi. Kaya nga wrong move Kung sino man yung advisor ng presidente natin, no? Siguro hindi ka nagsalita o nagsulsul ka pa. 'Di ba? Kasi wrong move. Wrong move 'yan. Kung may nag-advise na ganyan. 'Di ba? Mali. Kayo ang kumuha ng bato na ipupukpok ninyo sa sarili ninyo. Kayo ang kumuha ng sarili ninyong sakit ng ulo. Puwera na lang. No? Sana huwag naman, baka di nyo naman gawin. Puwera na lang kung, wala, makakadayaan naman. Ganito. Ayaw nating mag-isip ng ganon. No, wala sanang ganon at hindi din naman ganon ang iniisip nyo. 'Di ba? So kung magiging patas itong eleksyon na to, hindi ba kayo natatakot sa ginawa ninyo? 'Di ba? Ito po ang executive secretary na totoong ang trabaho niya ay totoong executive secretary. Hindi pumuporma. Hindi po natin gano'n naririnig. Ito si Medaldea kasi ang trabaho niya as executive secretary ay trabaho na talagang totoong trabaho. Yes. Pero ngayong naririnig natin kung gaano kagaling tong mama na to. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter. Ayan. Ito raw ay sabuatan sa pagitan. Ang kidnapping ni Duterte ay sabuatan sa pagitan ng presidente ng Pilipinas na ang pangarap ay ma-neutralize at sakalin mawala, mabura ang legacy ng aking kliyente na si Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si BP Sara. Hindi lang yan. Hindi lang yan, dalawang yan. Kung pwede lang ang buong Duterte, gawa na nila ng ganun, gagawa nila 'Di ba? Kasi kung mawala si PRRD, mawala si VP Sara, nandiyan pa si Baste, nandiyan pa si Pulong. Baka mamaya sila naman ang kasunod. 'Di ba? Kasi wala namang ibang magiging malakas na kalaban dito sa Pilipinas kundi ang mga Duterte lang Kasi alam nyo, yung sinasabi na kaya ginawa kay PRRD to, kaya ginawa sa mga Duterte to, kasi minumura nila, yung presidente, minumura nila, ganto, ganyan-ganyan, nagsasalita ng hindi maganda, may banta ng mga destabilization goods. Hindi naman gagawin. Si PRRD nga nagsalita Tapusin mo ang termino mo bilang presidente. Walang mangyayaring destabilisasyon. Ang hirap kasi masyado kayo nagtatamang hinala. 'Di ba? Kasi kung gusto gumawa ng destabilisasyon ni PRRD, noon pa gumawa na siya. At kung si PRRD takam na takam sa kapangyarihan, hindi niya papayagan si VP Sara na maging vice president. Pipilitin niyang maging presidente si VP Sara. 'Di ba? Kasi kung ano-ano yung iniisip nyo kung ano-ano yung tumatakbo sa isip nyo, natatakot kayo sa sarili nyong multo. Inuunahan nyo lahat ng mga hindi naman mangyayari, na buong akala nyo mangyayari. Kaya natatakot kayo sa mga Duterte. 'Di ba? Ang mga Duterte nga nagsasalita noon, ayaw na nilang tumakbo sa mataas na posisyon. 'Di ba? Ulitin ko, pagkatapos nga ni VP Sara, sabi ng pagiging vice president, ayaw niya nang magtumakbo ng mataas na posisyon. Gusto niya nilang maging mayor ng Davao. Hindi ba kayo kontento ron? 'Di ba? Hindi naman siya tatakbo. Kaso anong ginawa nyo ngayon? Dahil sa sobrang takot nyo na baka tumakbo si VP Sara, ganito ang nangyari. Kailangan mawala ang mga Duterte. Kailangan ganito, ganyan. Ito yung nararamdaman namin. Di ba Sobra yung ginagawang panggigipit sa kanila. Na hindi nyo naman alam dati na kung tatakbo sila o hindi. Di ba? Hindi nyo alam. Pero pinapatunayan na nila PRRD na hindi na ayaw na nila tumakbo sa mataas na posisyon. Yung mga tao na lang talaga ang nagtutulak. 'Di ba?
and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cut in a legal show today on the other hand. At ulitin ko, sa buwatan ng gobyerno ni Marcos at ng isang troubled legal institution, naghihingalong legal institution, ICC, subject sa delegitimization na wala na pong naniniwala. Lahat po ng mga malalaking bansa tulad ng US, Russia, China at iba pa ay hindi na po Israel. Hindi po naniniwala dito sa ICC. Panay mga Europeans na lang naniniwala. Desperado. Ang ICC ay desperado. Kasi wala naman silang napigil na demandang war crimes. Wala naman totoong leader. Wala. Wala, hindi nila mahuli. At saka ang ICC kasi, tama si Sir Badong, sa war crimes lang naman yan. Yung drug war naman, malayo sa war crimes yan. Diba? Hindi naman bumagsak ang ekonomiya natin nun eh. At saka yung mga naging biktima na sinasabi nilang biktima daw ng drug war. Diba? Mga, diba, Pilipino. Kung si PRRD nagkasala sa mga Pilipino, Pilipino din ang liliti sa kanya. Hindi ibang bansa. Diba? Hindi ibang bansa. Kung gusto niyo siyang makulong, hintayin niyo yung desisyon ng korte dito sa Pilipinas. Kung mapapatunayan siyang guilty, edi guilty, makukulong siya. Diba? Kaso natatakot kayo eh. Ang alam nyo kasi, dito sa Pilipinas, maaaring mapawalang bisa yung reklamo nyo kay PRRD. Maaaring katigan siya ng korte. Dahil alam naman, dito sa Pilipinas kung ano ang adhikain ng war on drugs. Napuksain ng mga nagpapakalat ng bisyo at iligtas ang mga inosenteng tao na nagiging biktima ng bisyo na yan. Iligtas ang mga kabataan na nalululong sa masamang bisyo na yan. Gusto ni PRRD linisin ang buong Pilipinas. Hindi niya naman buong nagawa, pero nabawasan niya. Maraming natakot, maraming umilag, maraming nagbago. Diba? Putin, hindi nila mahuli si Netanyahu, no? Kaya po, kinakailangan nila na may pakita na may silbi pa sila. Naghihingalong institusyon ng ICC nakipagsabuatan sa gobyerno ng Pilipinas para dakpin. Gusto magpakilala ng hindi ICC, po dakpin, no? Para kidnapin. Direkta po to na inaakusa. Sabi for a price cut, para po makakuha na naman ng pondo ang ICC sa kanilang legal show. Pinaparada po si Pangulong Duterte na napakalaking price premyo, no? Mantakin mo naman si PRRD, no? Ang daming presidente dito sa Pilipinas na nagdaan, pero si PRRD ang napaka-kontrobersyal, halos buong mundo pinag-uusapan siya. 'Di ba? Yung ibang presidente bang nagdaan, pinag-usapan ng buong mundo? Yung ibang presidente bang nagdaan, naging ganito yung pagsuporta ng mga tao? Hindi, 'di ba? Diba? Nakita natin noon kay ERAP, 'di ba? Maraming umano din kay ERAP na lumaban para kay ERAP. 'Di ba? Pero bukod doon, no? Siguro noong panahon ni Cory, 'di ba? Si Cory ganun. Kasi nga 'di ba kay Benigno Aquino 'yon. Kay Ninoy. Pero ito kay PRRD ibang-iba eh. Iba ang aura dito. Nangyari na naman yung ganyan. Na talagang yung mga tao 100% talaga na sumusuporta kay PRRD. Kung tutuusin, kung ako kandidato bilang senador, tas kalabang ko si PRRD, ako matatakot ako kasi ang laking kabawasan yun sa akin, no? Kung makikita mo sa telebisyon, ang daming mga tao na gano'n na nagkukumpulan sa rally ni Tatay Digong. 'Di ba? Ang laking kabawasan yun. Doon pa lang, hindi na ako maniniwala sa survey. Baka hindi na ako mapakali sa bahay nun. Napakalaking huli. Kumbaga sa nangisda sila, malaking huli to. Parehong merong gain na gusto. Yung isa ma-eliminate yung mga Duterte, yung isa naman yung kanilang naghihingalong reputasyon. Yung kanilang reputasyon na wala nang naniniwala, no? Yung kanilang reputasyon na natanggalan na sila ng pagpupondo. Yung kanilang na-freeze yung mga asset. Kinakailangan nila na maipakita na meron silang silbi. Jackpot sila kay PRRD.
Dahil sinabi ko nga kanina eh, 'di ba? Si PRRD pinag-uusapan ng buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. 'Di ba? Po. Malaking isda ang nakukuha nila. Huwag po kayong umasa na si Pangulong Duterte ay magkakaroon na patas. Malabo Alam na yan. ni Pangulong Duterte yan. Sakripisyo niya Baka nga hindi na bitawan ng ICC yan eh. 'Di ba kayo sa tingin niyo mga katunay? Alam ko lahat tayo humihiling na si PRRD ay pauwiin dito sa Pilipinas. Kung gusto nilang litisin si PRRD dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ang desisyon bukal sa loob naming tatanggapin kung ano magiging desisyon sa kanya. Basta dito sa Pilipinas. Hindi pwede sa ibang bansa. Ang sama ng ginawa nyo sa kanya. Sinabi ko nga kanina, walang pinagkaiba yun sa mga dating bayani na pinatapon sa ibang bansa. Parang ganun ang ginawa nyo. puto. Pero hindi po siya, hindi po, mahal na Pangulo, yung sakripisyo nyo ay hindi po mawawalan lang ng silbi. Isasama ni Pangulong Duterte ang ICC. Ibabagsak niya muna yung samahan ng ICC. Pero yung mo, akusahan kayo sa harap ng pagmumukha ninyo. Inakusahan kayo na kayo ay mga kidnapper. Patunay daw, sabi ni Mijaldea, ang UAE, United Arab Emirates, ay hindi po kasapi ng ICC. Pero bakit nagtagal? Kung wala raw sa buwatan yung gobyerno ng Pilipinas at ICC, paano nangyari na hindi nakababa man lang sa Dubai o dito sa UAE si Pangulong Duterte? Ito po, nilantad kayong lahat ni Pangulong Duterte, ng team ni Pangulong Duterte sa daigdig. Anong uri kayo ng tao? Lahat po ng mga korte, nilantad pa ni Medalde. Kaya nga sa ginawa nilang yan kay PRRD, kumuha sila ng malaking batong ipupukpok nila sa ulo nila. 'Di ba? Baka ito yung nagsisimula pa lang. Hindi ito yung katapusan. Nagsisimula pa lang 'to. Yung nangyayari na 'to. Ika nga sa taas ng lipad mo, napakasakit kapag bumagsak ka. 'Di ba? Napakasakit kapag sobrang taas ng lipad mo. Baka mamaya si PRRD pa ang makapagpabagsak sa inyo. Kaya, isang oras, ilang araw na si Pangulong Duterte doon, isang oras bago yung pre-trial, tsaka lang sa kanila pinakita si Pangulong Duterte. Paano magkakaroon ng fair trial ni hindi nabasa, ni hindi nakita ni Pangulong Duterte? Si Medaldea na abogado, kabibigay lang nung hard copy ng demanda kay Pangulong Duterte. Yan po ay binabalita ng buong mundo. Kaya yung sakripisyo ni Tatay Digong, hindi lang po para sa Pilipinas. Nilalantad niya yung ICC sa buong mundo. Nilalantad na si BBM sa buong mundo. Kumbaga, hindi niyo masisira ang diskarte ni PRRD. Kayo ang nasisira ang diskarte. Diba? Yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa nyo. Yung ibinigay nyo si PRRD sa ICC. Hindi pa nagtatrial yan. Wala pa pong nagaganap na trial. Sinong nyo riyan? Yung mga pare? Yung paring addict daw siya? Yung mga dinala ninyo doon? Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.